Alright, Ma'am Danica, ano po tayo, saan po tayo gagawin ngayon? Dito po tayo sa enclosure po ni Girly, ang aming Philippine Eagle. Alright, ito po yun. Alright, samahan natin si Ma'am Danica. And Doc. Yan. Ito po ang ating nag-iisang Philippine Eagle sa Quezon City. Sa Luzon. Sa Sa Luzon. Na in captivity. Doc, may info ka dito regarding po dito, Doc? Sigurely po ay hindi na po capable kasi mag-breed, kaya po nandito siya sa atin. Opo. Female Philippine Eagle po, Mm. around 43 years old. Dito na siya. Hindi naman po. Wow, laki niya oh. Since 2015 po ang alam ko na lipat siya sa atin. So bulag na po yung isa niyang mata sa kanan. Kasi nung na-rescue po siya, may gunshot na po. Okay. Then after po nun, nag-lay pa daw po ng itlog. Tapos upon monitoring na kita po natin na hindi na niya kaya mag-breed. Opo. So that's why po na dati po kasi may pair tayo din ng Philippine Eagle. So nagpalit po tayo ng Philippine Eagle dito sa iniwan sa atin, pinaalagaan to educate po ng mga tao po na makakita sa kanya. Then yung dalawa po na lumipat doon, breeding pair po yun. So Saan po ba siya galing na sa lugar? Philippine Eagle Foundation po siya na kinater noon. Then saka po nilipat sa atin. Ano pong pinapakain niyo doon? Nagbibigay tayo doon ng para beef from every hapon 1 to 2 p.m. Then once a month nagbibigay tayo ng live food sa kanya para ma-maintain yung instincts niya, yung hunting skills niya once a month. Once a month po yun. Grabe. Then twice a year po binababa natin siya for check-up, blood panels, bacterial fungal cultures, para po ma-check natin yung overall health niya. So yun po, may times din kasi na nagtitrim tayo nung kuko niya. Oh. Gawa po nung hindi kasi ito yung natural habitat niya. So nag-overgrow, lumiliko yung mga kuko. Ayan, we do yung pedicure niya, ginagawa natin. May nail cutter kayo doon? Yung Dremel, parang yung rotating na drill, then unti-unting ginagrind yung kuko niya hanggang sa ma-form na mabalik sa normal Opo. normal contour ng claw niya para hindi siya magkaroon ng injury, kasi kung baliko yun, possible yung buto niya nakaliko na rin. Then pag tumagal yun, permanently magkaka-injury siya. So ayan, na-maintain naman natin yung kuko niya. Recently Oy. Okay, pakita gilas ka. March 29. Check. Right side. Right side. Siya na po ang Northwest Philippine Eagle. The only one dito sa Luzon. The only documented po. Oh. Hindi siya gumagalaw pag pupunta ako dito. Ngayon lang yan siya gumagalaw. Wow. Ay. Sapay, 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 sapa. Galaw ka ulit. Waki. Nahanap ko yun. Gumagalaw siya, oh. Doon yung pay. Kasi 45 po siya. Alay mo pwede pa. Kasi pa siya. Ay, hindi. Boomer lang pala siya. Ay, dito yung kanyang cage. Pero when you guys try to reach her, she was resisting. Ayan siya mga kabayan na eagle po dito sa Luzon.
dati niyang partner po. Kaya hindi tayo ma-extinct eh. So wala na yung dati niyang partner. Ang Hindi partner po niya natin ngayon Ang ay yung partner, animal animal keeper. keeper. Parang hindi rin siya Yun na nagka-partner yung partner niya ngayon. Kasi Wait, pwede what? rin. Animal keeper niya yung Opo, partner parang niya? yung imprint niya dun sa Ah, animal keeper niya, Ay, yung partner ganun. niya. Hindi po siya So possible siya mag-imprint sa tao? Oh, Na parang, okay, this is my mate, kahit hindi niya mate. Possible yon? Na yung keeper niya? Ay, Yung animal keeper niya kasi Yun ang ginagawa nila sa partner. Ay, may ganong ano. Even yung sa ano po, yung dinala po na eagle sa Singapore, meron po silang designated ng animal keeper na parang sort of siya na yung nakikita na As partner. partner. So, ang hirap So din sila lang palang po yung ano, nakakalapit. Kasi yung Yung permitting din po kasi yung sa amin. Apa. Kasi once ang permit for endangered plants and animals. So mostly office Work. job, office Apa. work. Kaya yung mga field work po talaga natin, nasa baba po sa mga Ground. regional offices. Sila po talaga yung mas may income. Hello? Sa may sanga. No, he's so small I cannot see him. Pag gumalaw. Ito po yung brand. Ito, andito siya oh. Oh, wag galawan ng galaw ah. Yung dalawa na yun. Ayun, yung Ayun! This one, this is the invasive one. Ay, dalawa sila. Dito, pinakawalan nila pala. Pero dati nag-traffic na rin po sila dito. Oh my God, talaga. Ay, Full yan? Philippine Science. Still functioning? Yeah. Parang Ateneo. Nagtitipid na sila. So, Doc, ano pong mayroon dito, Doc? Ito po yung tea house natin. So, we can do bird watching po dito sa area natin, sa lagoon. Apa. So, marami tayong different species po na makikita dito. So, minsan may dumadalaw po dyan ng mga heron, so last stop na po natin dito sa may mga swamp hare. Nakikita ko po. Ito, sarap itong nakikita. Ganda dito, Doc ah. Ano po yung red neck? Ay, yung ilaw? Masakyan niya, backlight. Ayan, so nag-start na yung summer. Ano po, natutuyo itong lagoon na. Wala tubig. Kaya maglakad dito. Kaya? Kaya. Kasi ganun siya natuyo. Ayan, usually mga apekto